Okay, this time, so nais ko po na imbitahan ng bawat isa, buksan po natin ang ating Bible sa Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41, at tayo po'y magbibigay pansin sa sinasabi po ng verse number 10. Alright, Isaiah chapter 41 and verse number 10. Ito po ay isa sa napakagandang talata na ma-memorize po ng bawat isa sa atin. Ano po? Isaiah chapter 41 and verse number 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So mga kapatid, uulitin ko po ang sinabi ng talata. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Pagpalain po ang pagbasa natin ng salita ng Diyos. Ma'am Susan, good morning po. Magandang umaga po, Ma'am Susan Orara. Alright? So mga kapatid, ang ating pong talakayin ngayon ay ang patungkol sa worry. Alam nyo, hindi po maikakaila na ang malaking problema ng napakarami po ay ang tinatawag na pag-aalala o ang pagkabalisa. Kaya importante po na ngayon sa ating magiging pag-aaral, sa ating magiging pagtalakay, mabigyan pansin po natin na napakaganda po na tayo po ay maging masasabi nating worry-free. Okay? So, be free from worry. Stay free from worry. Yan po ang mga tumatakbo sa isip ko. Actually, kagabi pa lang, nung ako po ay nagpe-pray at nag-iisip na, Panginoon, ano pong maise-serve natin sa mga ating pong taga-subaybay dito sa Believers Breakfast, sa ministry na ito. Alam nyo, ito pong tatalakayin natin ay isang importanteng pag-aaral sapagkat marami po ang posible na dumadaan sa ganito. Alam nyo, pag sinabi nating worry-free, hindi po ang ibig sabihin nito yung nabubuhay tayo na walang problema. To live without problems. No. But to live with peace in the midst of problems. Ibig sabihin po, pagka sinabi nating worry-free, hindi ang ibig sabihin nito yung mabuhay ka ng walang problema, kundi yung mabuhay kang may kapayapaan sa gitna ng mga problema. Importante po na tayo'y magtiwalang lubos sa Diyos upang ang pagkabalisa po ay ating mapagtagumpayan. Ilang bagay po ang nais ko pong i-share sa bawat isa po sa atin patungkol po dito. Napakaganda po ng talata natin. In fact, sabi ko nga, ang isang magandang bagay po na gawin po natin every time na tayo po'y nagsasalo-salo, siguro po, if possible, na gawin nyo pong memory verse. Lalo na kung isang talata lang po ang tinatalakay natin. So, para maging malaking help sa bawat isa, gawin nating memory verse. Di po ba? Napakaganda po ng sinabi doon po sa pinaka-teksto natin. Ang opening pa lamang po, huwag tayong matakot. Fear thou not. Okay? Huwag tayong matakot. So, ito po ang pinaka-objective natin. Yung bang maalis, mapagtagumpayan po natin ang takot sa kabila ng mga kung ano-anong karanasan natin po sa buhay. So mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po na kumikilos tayo, na walang pangamba, na hindi po tayo nadadaig ng takot, pag-aalala, sapagkat alam naman natin na ang problema po ng depression, ang problema po ng anxiety, yan po ang medyo nagpapahirap po sa bawat isa po sa atin. So, kaya let me challenge and encourage every one of you this morning sa ating pong masarap na almusal. Ang tatalakayin po natin, stay free from worry. So again, pag sinabi po nating worry-free, hindi ang ibig sabihin nito is to live without problems. Okay? But to have peace in the midst of problems. Yun po yung thought na nais ko pong maipahayag, maibigay sa bawat isa sa atin. So siguro po, ang unang magandang alamin natin, yung pinanggagalingan o dahilan. Its causes.
Ano po ba talaga ang dahilan kung bakit ang tao po ay nababalisa? Ano po ang pinanggagalingan, pinagmulan o dahilan ng tinatawag nating worry o worrying? Bakit po ba tayo nababalisa? Okay? Palagay ko po, ang isa sa dahilan, lots of thoughts. Okay? Overloaded tayo ng mga isipin. Ang dami nating pinoproblema, ang dami nating iniisip, ang dami nating inaalala. Maalala niyo po doon sa ating pong naging pagtalakay that even the disciples of our Lord Jesus Christ, He rebuked them because of worrying. Diba? Na ang sabi nga niya, para din kayong mga unbeliever. Diba? Na yung pinoproblema ng mga unbeliever, talagang yun din ang sinesentruhan ng isip ninyo. Mga kapatid, alam nyo po, mas maganda talaga lagi, huwag tayong sesentro sa mga alalahanin. Kasi kapag iisipin natin, paano kaya ang buhay natin, saan kaya tayo kukuha ng kakainin, sabi nga po ng Matthew chapter 6, sa pag-iisip daw po natin ganun, hindi naman nakakatulong ito sa atin, wala namang naidaragdag ito sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, yun nga ang reason kung bakit ang encouragement natin ay ang ating pong panampalatayanan, ang ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? So, lots of thoughts. Yung iba po, overthinking. Di po ba? Yung hindi pa dumarating, problema na niya. So, harapin natin yung presenting sitwasyon po natin. At talagang ating pong turuan ang ating sarili na huwag tayong mabuhay doon sa buhay na lahat na lang ng bagay inaalala natin. Lahat ng bagay pinag-iisip natin. Minsan nga sinasabi pa natin, madali sa inyong isipin yan, lalo na kung nakaluluwag kayo sa buhay. Huwag na huwag po kayong mag-isip na ang usapin ng problema ay para sa mga mahihirap na tao lang. No. Even wealthy people, malaki ang problema nila. Lalo na yung mga gumawa ng kabulastugan. Ano po? Lalo na po ngayon, yung mga napasok sa napakatinding kontrobersiya. Lalo na po doon sa mga na-involved sa problema nito pong ating korupsyon. Di po ba? Okay? So, sa palagay nyo, nakakatulog kaya ang bawat isa sa kanila? No! I believe, inaatake din po yan ng kanilang konsensya o ng kanilang isip. Bagamat ang sabi po ng iba, para gawin nila ang mga ganong matitinding bagay, mga walang konsensya yan. Pero alam nyo po ba mga kapatid, ang posibleng rason kung bakit ang tao po ay darating sa ganong pagkakataon? Dahil din sa worry. Kaya kahit meron na, nag-iisip pa rin, ng higit pa, ng higit pa, ng higit pa. Bakit? Dahil sa pag-aalala na baka dumating sa time na mawawalan siya. So it is very important to be reminded, folks, that in this message, our goal and our objective is to somehow encourage everyone na huwag tayong mabuhay na lagi na lang pong nag-iisip, mga kapatid. Gusto natin yung lagi nating naririnig, why worry when you can pray? Kung pwede ka namang magdasal, bakit mas magdudwell ka doon sa pag-iisip, mga kapatid? So ang isa sa tinatawag nating dahilan ng worry ay ang maraming iniisip. Ang pag-iisip masyado, mga kapatid. Alright? So, lots of thoughts. Yung pong kaisipan na kung saan, paano kaya, ano na kaya ang gagawin natin. Di po ba? So, yung idea po ng worry, what if? Di ba? Paano kaya? Pero, alam nyo po, ang usapin naman ng faith, even if. Kung ano man ang iniisip natin, kasi ang Kristiyano po nasa kamay ng Diyos eh. Hayaan nating ang Diyos, ang siya pong mga laga po sa atin. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, okay, take no thought, therefore take no thought for your life. Ano ang kakainin ko, anong iinumin ko, anong dadamitin ko, mga kapatid. Yun po ang mga pangunahin na iisip ng tao. Kaya ang sabi po ng Panginoon, tingnan nyo yung mga ibon, pinakakain sila. Yung pong liryo sa parang, dinaramitan sila.
Diba? Kayo pa kaya? Importante. Sana po kung mag-iisip tayo, yun ang nasa isip natin. Importante tayo sa Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi po eh. Pagka nag-isip, yung dami ng iniisip natin, ang problema pa, pagka nagdudwell doon sa negative. Paano kaya tayo? Ano na kaya mangyayari sa atin? Lagi pong ganon. Para bang may Diyos para bang ang Diyos nagpapabaya? Sabi ko, yan po ang isang bagay na makikita nating dahilan ng worry. Una, lots of thoughts. Yung sobrang dami po ng iniisip. Too many thoughts in mind. Okay? Ang daming nakasaksak po dyan. Isipin nyo kung bakit bigat na bigat kayo. Diba? Ang dami kasing nakasaksak sa isip natin eh. Diba? Sabi ko nga, kung may nararamdaman, di magpa-check up kaysa kung ano-ano iniisip. Tinuturo ko po yan sa sarili ko eh. Pag may naramdaman sa dibdib, ano kaya? Hindi kaya may sakit na ako sa puso? Kapag sumakit ang ulo, hindi kaya may tumor na ako? Brain tumor na ako? Diba? Kapag sumakit ang tiyan, hindi kaya? Ang dami po. Imbis na tayo po'y mag-isip, tayo po ay manalangin at manghawakan na may Diyos na nakakakita. And that is another reason. Yung isa sa cause din ng tinatawag nating worry is lack of trust. Diba? Hindi lang lots of thoughts, but also lack of trust. Yung kakulangan ng tiwala, of course, pag nag-usap tayo ng tiwala, wag sa sarili, wag sa kahit sinong tao. Ang dapat pinagtitiwalaan po natin ay ang Diyos. Amen? So, yung kakulangan ng tiwala, kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, again, sa Matthew chapter 6, tingnan nyo yung liryo sa parang, tingnan nyo yung ibon sa impapawid, pinakakain sila, dinaramtan sila, kayo pa kaya o kayong maliit ang pananampalataya? O ye of little faith. So trust issue, trust problem. Mga kapatid, mga minamahal, kung Kristiyano po tayo, ang pinakamagandang magagawa natin is completely panghawakan at pagtiwalaan po natin ang Panginoon. Tatandaan nyo po, ang usapang pagiging payapa, the secret of peace is not in controlling everything. Okay? But in trusting the one who controls everything. Diba? Yung pong susi, para tayo po ay wag mabalisa mga kapatid, ang susi po para maging payapa po tayo, hindi yung makontrol natin ang lahat ng bagay, kundi matuto tayong magtiwala sa Kanya na may kontrol sa lahat ng bagay, na kaya pong kontrolin ang lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, piliin po natin ang buhay na worry-free. Amen? Stay free from worry. So, number one, it causes. Ano po ang dahilan ng worry ng tao? Okay? Lots of thoughts. Dami ng iniisip. Lalo na kapag negatibo pa sa dami ng mga isipin. Okay? Lack of trust. Yung kakulangan ng tiwala sa Diyos. Alam niyo po ang manifestation ng kawalan ng tiwala sa Diyos? Yung pong hindi mo magawang unahin siya. Di ba? Hindi mo siya magawang unahin. Doon po sa ating pong sa ating pong buhay. Ang sabi ng Panginoon, yun ang susi But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So nakita natin that the causes of worry is lots of thoughts and lack of trust. Yung dami ng iniisip at yung kakulangan ng pagtitiwala, particularly, of course, sa ating Panginoon. Kaya ang sabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Panghawakan mo yan. Opo, pinangahawakan ko yan. Therefore, take no thought for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Hindi pa dumarating yung bukas, ang dami mo nang pinoproblema patungkol sa bukas. Hindi po ba? Kaya importante po ngayon na ating pong bigyang pansin na yung pala ang magiging dahilan. Yung pala ang ugat ng worry. Yung dami ng iniisip at yung kawalan at kakulangan ng tiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po, maganda ring talakayin natin yung epekto nito. It's cost. Diba? Hindi lang yung causes, kundi yung ano magiging epekto nito.
Ano magiging halaga nito kapag tayo po ay napadala sa mga isipin, mga kapatid? Palagay ko sasang-ayon kayo. Sa bawat isa dyan na nakaka-relate sa akin, sa sinasabi ko po, na dahil ang dami-dami mong iniisip, ano ang nagiging halaga nito? Diba? So, draining. Draining. Nakaka-drain po yung buhay na punong-puno ng mga kabalisahan. Diba? Alam nyo, wala namang bagay na hindi tayo pwedeng ipagtiwala sa Diyos natin eh. Amen po ba? Sang-ayon po ba kayo doon? Yung kakainin ba? Hindi mo ba po pwedeng ipagkatiwala sa Diyos yan? Diba? Yung mga bayarin natin, hindi ba natin pwedeng ipagkatiwala sa Diyos yan? Yung mga presenting kailangan natin, yung kinabukasan natin, lahat ng bagay sa buhay natin, di ba natin talaga pwedeng itiwala? Alam ko, kung sagot lang ang pag-uusapan, alam ng lahat na ang sagot. Pwede nating ipagkatiwala sa Diyos. Bakit ayaw po nating ipagkatiwala? Di po ba? Ano ba ang nagiging epekto sa iyo? Anong nagiging masasabi nating bunga sa iyo? Ano na idudulot po sa atin? Kapag isip tayo ng isip, di ba? Lagi tayo nag-aalala, galit kaya siya sa akin? Ano kaya problema ko? Di ba? May problema kaya siya sa akin? Mga bagay na kung saan, mga kapatid, if we will just evaluate, di ba? Yung buhay natin sa mga pangyayari, kadalasan, yun po ang nagpapahirap sa atin. Mga kapatid, makikita nyo po na sa pinag-uusapan natin about worry, diba? Ang isa sa masasabi nating nagiging halaga nito o masasabi nating epekto o dulot nito, it is draining. Siyempre, nade-drain ka. Diba? Talagang yung exhaustion, burnout, diba? Yun po yung ating mga kadalasan na maririnig sapagkat ito po ang katotohanan. Na kapag isip tayo ng isip, lagi tayo nag-aalala, mga kapatid, anxiety, diba, depression, kasi nakaka-drain yung dami po ng inaalala. Kahit sa amin bilang pastor, pag hindi namin tinanggap ang realidad, that we cannot please everyone, kung lagi na lang po kaming mag-iisip, lagi na lang po kami mag-aalala, mga kapatid, napakahirap po para sa amin po niyan. So, kaya sa bawat isa, mga kapatid, magandang maintindihan po natin na ang isa sa po pwedeng maidulot sa iyo, magiging halaga sa iyo ng lagi mong pag-aalala ay ang madrain ka. It is draining. And I believe you will all agree with me, it is discouraging. Diba? Nakaka-discourage. Alam niyo po yun, nakapangihina. Yung alam mo, isipin ko pa lang yung pampaaral ng anak ko, isipin ko pa lang yung bang future ng anak ko, isipin ko pa lang, alam mo, ngayon pa lang nanlulumo na ako, ngayon pa lang hinang-hina na ako. Yung pala dulot sa atin eh. Kung kapag nag-isip tayo, nade-drain tayo, kung kapag nag-iisip tayo, nade-discourage tayo, bakit ganun po ang gagawin natin? So we better learn that it is not helpful, it is not healthy. Diba? So, yun po ang problema sa worry. Hindi helpful, hindi healthy, hindi happy. Amen? So, hindi nakatutulong, hindi nakakalakas at nakapagbibigay ng maayos na kalusugan. Affected nga po ang health natin, di po ba? Kaya, yung iba, ang tawag natin, yung mental health, di ba? Actually, affected na po lahat yan. Yung health natin, physical health. So, napakaganda po na ito ay ating consider na isang napakalaking aral at paalala po, mga kapatid. It is draining. It is discouraging. Pagka talaga lagi ka nag-iisip, kapag lagi ka namumroblema, di ba humihina loob mo? Kaya magandang paalalahanan tayo lagi ng talata. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Mga kapatid, it is draining, it is discouraging, and it is also damaging. Diba? Damaging, destroying, nakakasira. Mga kapatid, ang dami pong naaapektuhan. Pagka po ang isang tao po puno ng alalahanin, kapag ka ang isang, kahit sabihin nyo ng Kristiyano, ay nadadaig ng mga alalahanin, kabalisahan,
makikita nyo po na hindi lang po ito nagki-create ng damage sa kanyang physical na kalagayan. In fact, even sa yung relationship, nagkakaproblema din po. Kapag ikaw ay puno ng mga kabalisahan at pag yung mga anak nga natin, minsan walang kinalaman, huwag kang maingay dyan, ha? Marami kong iniisip, marami kong inaalala. Di po ba? Without us knowing, affected na po. Nasisira po, nakaka-damage ng relasyon. So, it is damaging and destroying. So, kanina tinalakay natin its causes. Ano po ang mga dahilan ng tinatawag nating worry? Dalawa ang sinentrohan natin. Lots of thoughts and lack of trust. Dito naman po, binigyan natin ng pansin yung ilang bagay, yung its cost. Ano ang magiging dulot nito? Anong magiging halaga nito? Ang magiging kabayaran nito kapag tayo po ay hindi natuto at nabuhay tayo lagi sa pagkabalisa at pag-aalala? Draining, discouraging, damaging, and destroying. Yan po ang magagawa ng worry sa bawat isa po sa atin. Kaya naman maganda po na sa pagtalakay natin ay makinig kayong mabuti and then try to consider this very important lesson, message na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Actually po, dami-daming tumatakbo sa isip ko dahil ang prayer ko po kasi, Lord, huwag mo hayaang makapag-share lang po ako. Ang gusto ko po, ang Believer's Breakfast, talagang makapag-serve ng healthy meal, healthy food sa bawat isa. Yung wag di masabing nakapag-almusal lang. Yung bang, minsan kasi di ba, at least makakain man lang bago. Mas maganda rin, syempre, na tayo po ay concerned sa maayos na ating pong kinakain, di po ba? And that is my prayer. Lord, sana ang mai-serve ko po sa kanila, yung makalulusog, yung makabubusog, yung makalalakas, yung makatutulong, at magbibigay sa kanila ng inspirasyon para sa araw na kung saan marami po kaming haharapin. Ano po? So, we really need it. Yun po. So, nakita natin its causes. Magandang bigyan pansin din po natin its cost. At yan po yung tinalakay na natin. So, siguro, ngayon, ang magandang bigyan pansin po natin, its cure. Diba? Ano po ang masasabi nating gamot? Okay? Balikan niyo po yung talata natin. Fear thou not, for I am with thee. Okay? Mga kapatid, ang maganda sana na maging dahilan para maalis ang pagkabalisa, yung pong assurance natin of His company. Ang ibig sabihin, yung bang thinking, di ba? Na nahandyan, yung katiyakan natin na kasama natin ng Panginoon. Always put in your mind the assurance of His company. Yung bang ang sabi niya, for I am with thee. Kasama mo ko. Diba? Huwag kang matakot. Kasama mo ko. Huwag kang padaig sa takot, kasama mo ko. Huwag kang mag-alala, kasama mo ko. Huwag kang mabalisa, nandito ko, kasama mo ko. Mga kapatid, mga minamahal, may mga pagkakataon po na hindi natin namamalayan na kapag tayo po'y puno ng mga isipin, na kapag tayo po'y puno ng pag-aalala, para bang hindi natin pinangahawakan na kasama natin ang Panginoon. Let us always put in our mind that in the Bible, binigyan po tayo ng assurance that God will never leave us nor forsake us. Amen? Kaya nga ang sinasabi po mga kapatid, ang sulat po ng Hebreo ay isang magandang paalala sa atin. Diba? Ang sabi po ng Hebrews chapter 13 verse number 5, na ang sabi po, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what man should do unto me. Iugnay niyo po yung sinabi ng Hebrews 13:5 and 6. Again ho, ang linaw ng sabi po, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he had said, anong sabi niya? I will never leave thee, nor forsake thee. And because of that, pwede ka raw maging kompidente
so that we may confidently, boldly say, "The Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me." So tingnan niyo po yung consistency. Dito po sa sulat ni Isaiah, ang sabi po ng Diyos, ng Panginoon, "Fear thou not, for I am with thee." Amen? "Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness." God is our helper. He is always with us. So mga kapatid, yung pong makikita nating cure sa worry, yung assurance natin of His company, nakasama natin ang Panginoon. And then, the awareness of His control. Diba? Yung bang ang alam natin na ang Diyos ang nasa control. Diba sabi ko nga sa inyo, ang pagkakaroon po ng kapayapaan, hindi po ito yung makontrol natin ang lahat ng bagay, kundi magtiwala tayo sa Kanya na may control sa lahat ng bagay. It is actually trusting the one who controls everything. So kung gusto nating mapayapa, kung gusto nating mapanatag ang isip natin, huwag nating pilitin na kontrolin ang lahat. Hayaan nyo pong ang may kakayahan at ang meron pong paggarantiya na siya ang bahala sa atin, yun po yung pinakamagandang magagawa po natin, mga kapatid. Kaya for me, it is not just the assurance of His company, but also the awareness of His control. That God is in control. So God knows everything. God knows what is best for us. God knows what to do. So again, lack of trust, problema po yan. So ang cure, yung awareness natin, ang Diyos ang nasa control sa lahat ng bagay. And then abiding of His comfort. Ito po yung manatili tayo doon sa kaaliwan. Yung pong yung sinabi po ng Bible, "Be careful for nothing, but in everything by supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Ang magkakalma ng isip natin, yung bang alam natin kasama natin ang Panginoon, alam natin nasa kontrol ng Diyos ang lahat ng bagay, kaya ang pinakamaganda, manatili tayong panatag at talagang masasabi natin yung comfort ng Panginoon. Yun po ang ating pong higaan, mga kapatid, yung God's comfort. Hindi naman ang ibig sabihin na natulog ka, binaliwala mo yung problema. Hindi naman po ibig sabihin na hindi ka nag-aalala, wala kang pakailam sa problema. Hindi, natutunan mo lang na panghawakan kasi hindi ka rin naman natulungan ng pag-aalala Hindi ka rin naman natulungan ng pagkabalisa. Pansinin niyo po, yung isang bagay sa buhay po ninyo, na kapag lagi niyo pong iniisip, lagi niyo pong inaalala, ano po epekto sa atin? So the cure, the best cure sa tinatawag nating worry, is the assurance of His company, the awareness of His control, and the abiding of His comfort. Ibig sabihin, to abide in the comfort of God. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. That is actually a good thing to practice. Manampalataya ka sa Diyos, manampalataya ka sa Panginoon. Mga kapatid, sabi ko, kung ang pag-uusapan, yung hinihingi natin sa Diyos, anong dahilan para pagdudahan mo ang Diyos na hindi niya ibibigay yung hinihingi mo kung talagang kailangan mo, kung makabubuti talaga sa iyo? Anong dahilan para hindi ibigay ng Diyos? Mga kapatid, wala pong ipagkakait na mabuting bagay ang Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Always put in your mind, if that is good for us, kung ito po ay mabuti para sa atin, hindi po i-withhold ng Panginoon yung mga bagay na makakabuti po sa atin. Kaya for me, it is good to really trust the Lord. Lagi natin panghawakan, uy, bakit ba ikaw? Para bang wala kang problema? Alam ko, kasama ko Panginoon Amen? O kahit naman kasama mo Panginoon, di ba nakakaranas din tayo ng mga sitwasyon sa buhay? Oo, pero alam ko, ang Diyos ang nasa control sa lahat ng bagay. Amen?
Bakit ganon? Na sa kabila ng lahat ng dinadaanan mo, ba't parang areglado ka lang? Kasi mas mabuhay na payapa, mas masarap mabuhay na panatag ang isip kaysa punong-puno ako ng alalahanin at mga kung ano-anong mga bagay na hindi naman nasusolve kapag iniisip ko. Ano ba raw ang maitutulong ng ating pagkabalisa? Ano raw po bang maitutulong ng ating pag-aalala? So kaya importante po na ngayon sa ating pinag-aaralan ay mapaalalahanan po ang bawat isa sa atin. So, its causes. Lots of thoughts. Lack of trust. Okay? Its cost. Ano po ang nagiging halaga at dulot nito? It is draining, it is discouraging, it is damaging and destroying. Yan po ang may dudulot ng pag-aalala po sa atin. Di po ba? Walang iniwan po yan sa kinakain. Huwag po tayong magtaka na naha-high blood tayo kung ang kinakain natin, yun ang maidudulot sa atin. Nasarapan ka nga, pero ano naman ang naidulot sa'yo? So, ganun din po. Anong naidudulot ng pag-iisip? Anong maibubunga? Anong magiging halaga ng pag-iisip mo lagi? Madidrain ka. Madidiscourage ka. Diba? Mawawasak, masisira ka. Yan po ang maidudulot nito. So, kailangan maggamot po yan. Ano ang gamot po dyan? It's cure. The assurance of His company, the awareness of His control, diba? And the abiding of His comfort. Mga kapatid, importante po na yun ang ating pong maging buhay. Yung idea po, nung kanyang, ang sabi niya, I am with thee. Yung idea po na patungkol sa kanyang control because He holds every situation, diba, in His hand. Hawak ng Diyos ang lahat, mga kapatid. And His presence, yun po yung magbibigay ng peace sa atin. Knowing that God is with us, knowing that He is with us. Yun po yung po pwedeng magpapanatag sa atin. Kaya minsan tinuturuan din po tayo ng pananampalataya na kagaya ng bata. Kasi alam nyo po, pagka bata po tayo at talagang bilib na bilib tayo sa magulang natin, para bang kahit anong sitwasyon, bahala si tatay dyan. Diba? Hindi ako mag-aalala, alam ni tatay kung anong gagawin dyan. Meron ba kayo nakita ang bata na problema kung ano kakainin niya? Hindi. Alam niyang sa oras, kakain po siya. Bakit? Hindi siya, may nag-aalala para sa kanya. Hindi po ba yun ang sabi po ng Biblia? Sabi nga ni Peter, casting all your care upon Him. For He cared for you. Diba? Ilagak mo sa Kanya yung lahat ng alalahanin mo. Siya nag-aalala para sa iyo. Siya nagmamalasakit para sa iyo. Wow, what a blessing. What a blessing to know na may tatay tayo na Siya ang nag-aalala para sa atin. What a blessing to know that as believer in Christ, may Diyos tayo na Siya ang nagmamalasakit sa atin. Enough reason for us to be comforted. Enough reason for us to be calm and to be composed. So, yung ating pong magiging, alam niyo po, dapat ang manifestation po ng tiwala natin na may Diyos na nag-aalala sa atin, kalmado tayo, composed tayo, at comforted tayo. Amen? Yun po dapat yan. So, ngayon, siguro po magandang ating bigyang pansin, it's confidence. Alright? So, ginamot na natin. Ano po ngayon ang po pwedeng maging kumpiyansa natin? So dito po, ang sabi ng talata natin, fear thou not. Kumbaga ang idea, do not live in worry. Huwag kang mabuhay sa pagkabalisa. Huwag kang mabuhay na may kahinaan ng loob. Huwag kang mabuhay na may takot. Diba? Kasama mo ko. Yun yung pinakamaganda eh. Yung parang maging personal sa atin. Huwag kang matakot. Kasama mo ko. Diba? Yan po yung way ng pag-comfort ng Panginoon sa atin. Nakalimutan mo ba? Kasama mo ko. Nakalimutan mo ba? Nandito ko. Diba? Hindi mo makokontrol lahat ng bagay, pero nasa kontrol ko ang lahat ng bagay. Okay? So, meron kang kailangan, pero ako ang lahat mong kailangan. Ang Diyos ang lahat nating kailangan. Kaya nga sabi ko, even yung psalmist ang sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ibig sabihin, lahat ng kailangan niya, nandun sa shepherd. And the same thing that I would like to tell you, diba? That everything, that all of the things na kinakailangan natin, nasa Kanya po yan. Sabi niya, huwag kang matakot. Kasama mo ko, huwag kang madismaya. Ako yung Diyos.
Neither be thou dismayed. Be not dismayed, for I am thy God. Anong gagawin niya? I will strengthen thee. Oo, sabi niya, I will help thee. Tutulungan kita. Kaya huwag tayong aakto na para bang, di ba, hindi natin alam ang pangako ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, kaya dito po, bibigyan pansin po natin yung pong confidence. Diba? So, stay free from worry. So, nakita natin, its causes. Its cost. It's cured. Now, it's confidence. Sa usapan po ng ating mensahe, mga kapatid. Ano po? Una, His promise is sure. Always put in your mind na once na nangako ang Panginoon, ang pangako niya, tiyak. Diba? God is always true to His words. God is always true to His promises. Hindi po niya makakalimutan ang kanyang salita. Pag sinabi ng Diyos, mga kapatid, that is the good thing about God. Wala siyang sasabihin na hindi niya gagawin. Wala siyang salita na hindi niya tutuparin. Kung sinabi niyang, I will never leave thee nor forsake thee, panghawakan mo, kasama mo siya. May mga pagkakataon po na ang feeling mo hindi mo siya kasama. It is not because may problema sa Diyos. Tayo po ang may problema. Di ba? So kaya napakahalaga po na ating panghawakan lagi na ang pangako ng Diyos, tiyak po yan mga kapatid. Hindi po sisira, hindi sasala ang Diyos sa kanyang mga pangako. Pag sinabi ng Diyos na ipoprovide niya ang pangangailangan mo, panghawakan mo yun. Pag sinabi ng Diyos na hindi kanya pababayaan, panghawakan mo yun. Pag sinabi ng Diyos na tutulungan kanya, panghawakan po natin yun. Mga kapatid, ito yung mga confidence na dapat meron tayo. Number 1, that His promise is sure. Number 2, that His plan is safe. Na ang plano po niya, talagang pwede kang pumanatag, hindi ka mapapahamak. For I know the plans, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Siya ang nag-aalala sa iyo. Siya ang may plano sa buhay mo. At yung plano ng Diyos, hindi mo ikapapahamak, hindi mo ikasisira. Safe na safe kapag tayo po ay nasa plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? Importante po na ito ang nasa isip natin. Ito ang kumpiyansa natin. My confidence is that His promise is sure. Okay? His plan is safe. Yung plano niya, mga kapatid, yun ang aking pong kailangan. Iyon yung aking dapat panghawakan. Huwag akong aalis sa plano ng Diyos. Huwag akong aalis sa kalooban ng Diyos sa buhay ko. Diba? At ang kumpiyansa natin, mga kapatid, yung kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip. And we can say that His peace is sweet. His promises, di ba? His promise is sure. Okay? His plan is safe. And His peace is so sweet. Gusto ko yung kanta nating, "Tis so sweet to trust in Jesus." Di po ba? Tapos yung mga, are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Mga kapatid, kasi yun ang susi Ang sarap-sarap at ang tamis-tamis ng kapayapaang dulot ng Panginoon, pero ginagastos natin ang buhay natin sa pagkabalisa, sa pag-aalala. Kaya po yung Philippians 4, 6, and 7, ang ganda-ganda po nun. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, okay, let your requests be made known unto God. Ibuga mo sa Diyos, ihinga mo sa Diyos, ilagak mo sa Diyos, itiwala mo sa Diyos, and then, ang magiging dulot nito, matamis na kapayapaan. Amen? Sweet peace, the gift of God's love. Kaya nga, yung pong Kristiyano na talagang kapag ka nabuhay, parang walang Diyos na mapangahawakan. For me, hindi magandang testimony po yun Ang maganda po yung nakikita nating may mga pinagdadaanan pero payapa ang isip. May pinagdadaanan pero kalmado lang, composed lang siya. Why? Because of his confidence. 'Di ba? Ang tiwala niya sa Panginoon. Kaya ngayong sandaling ito, pansinin niyo po, hindi ba napaka encouraging
ito pong verse natin at maging itong message natin. Diba? To worry, to live in worries, mga kapatid, it is not helpful, it is not healthy, it is not happy. So kaya it is not God's will for us na nabubuhay tayo sa worry. Be worry-free and stay free from worry. May paraan, may solusyon, may gamot. Amen? At ito yung magiging aplikasyon dapat natin sa mensahe natin. Ang ating dami ng iniisip, yan po ang isa sa dahilan ng worry. Yung dami, lahat ng bagay iniisip mo, lahat ng bagay pinoproblema mo, yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay nagwo-worry. Dami ng iniisip. And then, lack of trust, kawalan ng tiwala sa Diyos. Hindi magandang may dudulot. It is draining, it is discouraging, it is damaging, it is destroying. Mga kapatid, ang cure, the assurance of His company. Ang cure, the awareness of His control. Ang cure, mga kapatid, the abiding of His comfort. Yun po yung pinakamagandang magagawa po natin. And then, ang ating pong kumpiyansa, the promise of God is sure. The plan of God is safe. And the peace of God is sweet. Amen? So, yun po. Mas piliin natin yung kapayapaan, yung kapanatagan ng puso. Umaasa po ako na tayo po'y napagpala, na tayo po'y napagtibay, na tayo po ay napalakas ng mensahe po ng Panginoon ngayon. Kaya, kamusta po tayo sa usapan na yan? Di po ba? So, let us now turn our worries to worship. Into worship. Di ba? Yung burdens natin into blessing. At yung ating pong, masasabi nating takot, pangamba, panic, into prayer. Why worry when you can pray? Napakagandang bagay po na magandang pag-isipan po natin. So, I hope na ngayong umagang ito, mga kapatid, blessing muli ang ating naging pagsasalo-salo.